Isang maulang hapon pa rin mga karangkada. Live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin yung traffic situation dyan sa may EDSA Mega Q-Mart. Yung nakikita nyo sa left side ng yung mga screen, medyo may konting pagbagal ng daloy ng mga sakyan. Ito yung galing Cubao at papunta to ng Quezon Avenue at North Avenue. Maluwag naman ang daloy ng traffic pero yun nga, mabagal ang daloy ng mga sakyan habang papaakyat ng Kamuning Flyover kasi madulas yung kalsada, so nag-iingat lang yung mga motorista. Samantala na sa dulo ng inyong mga screens, yun na sa right side, yan yung southbound lane ng EDSA Mega Q-Mart. Yan yung galing ng Quezon Avenue, galing ng Timog Avenue, papunta ng Cubao, Mandaluyong at Makati area. Samantala, ito naman yung sitwasyon dyan sa may EDSA Taft Avenue. Unahin natin yun na sa left side, yung may pila ng masakyan. Ito yung papunta ng left side, yung papuntang Makati, Shaw Boulevard at Cubao. So nagkakaroon ng build-up pagdating dyan kasi may stoplight sa area na iyan kung papunta kayo dyan sa may Pasay area. So yun, nakita natin nakatigil yung mga sakyan dyan sa left side, no? Samantala nandun sa dulo ng inyong mga screen na sa right side, yan naman yung papunta ng Parañaque, Cavite at Manila area. At wala naman magiging problema ang mga motorista sa southbound lane ng EDSA Taft. July 24, 2025, Huwebes. Habang patuloy na nilalamig ang mga kababayan natin dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng bagyong Emong at Habagat, mainit naman ang usapin tungkol sa Bakbakang Torre at Baste Duterte. Matutuloy kaya ang suntukan? Pero dito, blow by blow ang paghahatid ng maiinit na balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bahagi ng sementeryo sa Batangas, gumuho dahil sa walang tigil na ulan. Habang sa Bulacan, bumigay ang seawall dahil sa lakas ng alon. Yan at ang kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa, naranasan sa maraming lugar sa bansa bunsod ng bagyo at habagat. Bangkay ng driver at pasahero ng sasakyang inanod sa Caloocan, natagpuan na. DTI, nagpatupad ng price freeze sa ilang reyon, kasunod ang bagyo at habagat. DILG Secretary John Vic Remulla, nagsorry sa tila patawang mga anunsyo na walang pasok, pero may kondisyon. At PNP Chief Nicolas Torre nagsimula ng mag-ensayo para sa boxing match nila ni Vice Mayor Baste. Muling nagdeklara ang Malacanang ng walang pasok sa Metro Manila at mahigit 30 iba pang lugar. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ito ay pasok sa eskwelahan at trabaho sa pamahalaan. Pero giit ni Remulla, ang government frontline workers ay may pasok. Bukod sa Metro Manila, walang pasok sa Bataan, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan, Zambales, Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province, Pampanga, Tarlac, Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal at Saromblon. Nasa linya ng telepono ngayon si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano para sa pinakahuling mga pangyayari sa bagyo at habagat. Ginoong Mariano, welcome po sa Arangkada Balita. Good evening po sa inyo. Opo, magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. Sir Diego, for the record, ilan po ang nauulat nating mga namatay o sugatan dahil sa habagat at mga bagyo? Opo, as of latest report po natin, meron po tayo na italang 12 namatay
dalawa po dyan is kumpirmadong may kinalaman sa bagyong nagdaan. At 10 po dyan is chinecheck pa po natin kung may kinalaman po o yung circumstance ng kanilang pagkamatay ay may kinalaman po sa nagdaang bagyo at hanging habagat. Then meron po tayong 8 injured at 8 pa pong nawawala. Sir Diego, ano yung lugar na kaseto yung talaga yung marami yung napinsala? Apo, kung pagbabasihan po natin yung numero po ng ating mga naapektuhang kababayan, ang Region 3 po ay nagtala po ng 1.5 million na individual o 458,000 na pamilya po ang naapektuhan. Sumunod po dyan ang Negros Island Region na meron pong 178,000 na individual o 47,000 na pamilya po ang naapektuhan. Opo, at sa pagpasok nga po nitong bagyong Emong at itong may isa pa na banta ng bagyo na naging LPA na ata ngayon, no? Yung Fabian, kung sakaling papasok Kung sa sakali, Fabian. oo. Gaano karami na tao po pa ang inaasahan ninyong maaapektuhan? At posible raw ba na umabot ito ng kalahating milyon? Naabangan pa po natin yun, depende pa po yun sa assessment. Pero as we speak, is papasok pa rin po yung mga reports po. At kung tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok ng mga bagyo dito po sa ating bansa, hindi po natin maiwasan na tumaas po itong numero pong ng mga apektado po. Sir Diego, ganito, nahihirapan ba tayo sa katulad niyan? No? May bagyo pa ngayon, then kung sakali may parating pa. Diba? Kumbaga, nandito pala ko sa relief operations dahil sa bagyong, kunyari, Dante. Ito yung Emong. Gaano kahirap para sa mga rescue workers natin or sa mga gumagawa ng relief operations, yung mga ganitong klaseng incidents? Opo, ang totoo po, no, medyo mahirap po ito dahil tuloy-tuloy po at medyo nakakapagod po dahil yun nga po is tuloy-tuloy. Pero ayun nga naman po, inaayos naman po ng ating mga EDRIM o sa yung mga ating national government agencies na magkaroon ng shifting o pagre-reliebo para hindi naman po mapagod o ma-burnout yung ating mga rescuers po. Sir Diego, may report po ba tayo kung ilang mga tulay ang hindi pa madaanan at can you identify kung ano po yung mga tulay na ito or kung hindi man tulay, mga roads na hindi madaanan? Opo, so latest report po natin, meron po tayong 104 na kakalsadahan na hindi po madaanan at 14 po na tulay ang hindi po madaanan. At karamihan po dyan ay nasa Region 1 po na may 45 na kalsada po ang di madaanan. At sumunod po dyan is Region 3 na may 41 na kalsada po ang di madaanan. Then po sa matulay naman po, karamihan naman po dyan is nasa Region 1 din po na may 5 tulay po ang di madaanan po. Sir Diego, can you mention ano po itong mga tulay na ito? Some of the roads and mga tulay, mga major po na hindi madaanan ngayon? Opo, as of now, I don't have the exact details ng mga tulay na yan. No? Pero yun nga po, is karamihan po dyan is nasa Region 1 po. Like Cannon Road, for example, nadadaanan na po ba? Meron pa po mga sections na restricted pa po sa may bandang Cordillera po, no? Pati dyan po sa Cannon Road po. Okay, yung lubog sa baha naman po, malaking bahagi pa rin ba ng Region 3 or ano ang lubog sa baha ngayon? Meron po tayong nai-report na 655 na areas po na ay kasalukuyan pa rin pong lubog sa baha po, no? Karamihan po dyan is nasa Region 3 po. Nasa Region 3, yung karami. Pero yun nga, Sir Diego, no, na kasi nag-declare ng state of calamity ang Quezon City, like yung Manila. Ano ho ba yung dyan? Ano yung damage, may structural damage ba or dahil sa baha kaya sila nagdeklara ng state of calamity? Ano ho ba yung kalagayan nila? Opo, ang state of calamity naman mo, no, does not necessarily mean na marami pong nasira. Bagkus meron po itong kumbaga masyadong naapektuhan yung mga day-to-day lives ng kanilang mga kababayan. Kaya kailangan nilang maging flexible sa kanilang operations. Kaya nagdeklara po sila ng state of calamity para at least magalaw po nila or magamit po yung kanilang calamity funds para mas ma-expand, mas maging flexible sila sa pagkaroon po ng kanilang response operations po. Pati yung pagbibigay, mapondohan po yung pagbibigay ng mga assistance, papondohan po yung
logistics expenses ng kanilang operations po. Opo. Di kung ganun nga po, di ba kung ako ay pinuno ng LGU, di parang gusto ko na rin gamitin yung calamity fund, di ba? At i-declare na state of calamity. So meron ho bang nag-check kung talagang state of calamity ang isang lugar? Ang pagdeklara man po ng state of calamity is pinag-uusapan po yan ng konseho po ng kanilang lokal, no? Kumbaga, hindi naman po isang tao lang ang nagde-decide or hindi lang po yung chief executive ng LGU nagde-decide po niya. No? So, yung konseho po, nahalal po ng kanilang bayan, ang siya pong nagdi-discuss kung tama po ba na magdeklara po ng state of calamity at sila rin po nag-check and balance na kung tama po ba yung pinaglalaanan po ng kanilang pondo po. Okay, naku, maraming salamat po sa inyong update. Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Salamat sir at ingat po kayo. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Kararating lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang official visit sa Estados Unidos, agad na siyang nagtrabaho. Personal niyang inalam kanina ang sitwasyon ng mga evacuees sa San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Pagkatapos ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. sa Amerika, paglapag sa Pilipinas, agad nagtungo ang Pangulo sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Una niyang pinuntahan ang Mali Elementary School Evacuation Center sa San Mateo, Rizal para maghatid ng tulong kasama ang Department of Social Welfare and Development at lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang child-friendly spaces kits, food bags, hygiene kits, women-friendly spaces kits, sleeping kits, family water filtration kits, at mga handang kainin na pagkain. Sa kasalukuyan, nasa 546 na pamilya o katumbas ng 2,102 na internally displaced persons ang nananatili sa Mali Elementary School dahil sa pinagsamang epekto ng mga sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga problemang hinahanapan ng solusyon ng Pangulong Marcos ay ang edukasyon ng mga estudyante na apektado dahil ginagawang evacuation center ang mga paaralan. Lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? At kailangan naman lagi ng lugi sila. Masyado na silang lugi kung mapipilitan silang hindi pumasok. So we're finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. Nagpakalat din ng medical team sa mga lugar para tugunan ang pangangailangang medikal ng mga evacuees. We are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. Pagkatapos bumisita sa San Mateo, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang briefing sa NDRRMC. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Pampanga kasunod ng matinding pagbaha. 272 barangay doon ang lubog sa baha dahil sa habagat na pinalakas ng mga bagyo. May umaarangkadang balita sa FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Lubog sa baha ang maraming lugar sa Pampanga. Sa taas ng tubig, kailangan ng magbangka ang mga residente sa ilang lugar. Pinakamataas ang bahang naitala sa bayan ng Candaba. Sa barangay San Agustin na katabi ng swamp, umabot sa 2 hanggang 10 talampakan ng lalim ng baha. Kusa nang lumikas sa kanilang mga bahay ang mga residente, pero may ilang nanatili pa rin. Nakulit ang
kinawakaretang evacuees namin. Sa resettlement area sa Bacolor, sinaklolohan ng rescue teams ang ilang residente dahil abot dibdib na ang taas ng tubig. Binuhat ang mga matatanda habang idinaan sa bubong ng unang palapag ng bahay ang ilang bata. Kinailangang ilikas ang nasa 1,287 na pamilya o katumbas ng 4,568 na katao sa mga evacuation center. Agad namang nagpadala ng gamot tulad ng doxycycline kontra leptospirosis at antifungal creams kontra alipunga. Ngayon, kung hindi talaga natin naiiwasan yung lumusong tayo, number one na una natin gawin is kailangan hugasan natin mabuti yung paa natin, no, sabunin, no? Tapos i-disinfect ng alcohol. Namigay din ng banig, tubig, mainit na lugaw at sandwich ang pamahalang panlalawigan. Si Pampanga Governor Lilia Pineda naman ang personal na namahagi ng mga toiletries tulad ng sabon, toothbrush, toothpaste, panty at tsinelas, pati na rin ng hot meals at gatas para sa mga bata. Hindi naman ganun kalaki yung pera nila. Maliit lang yung pera nila para sa dami ng mga evacuees nila at ilang araw dito yan, kailangan nila talaga yung Kapitolyo at yung tulong ng national government. Umabot na sa 470 million pesos ang halaga ng pinsala ng baha sa agrikultura at infrastruktura. Batay sa isinagawang damage assessment and response kahapon kasama ang mga LGU, provincial at regional government agencies. Ang nakita ko talaga ngayon, yung infrastructure at saka yung sinabi ng DOST na like yung Makabebe Masantol, parang mahirap solven. Kaya ang ginagawa ko ngayon, maglaland banking ako na pag merong warning na ganon, talagang wala kang choice kundi ilayin mo yung mga bata, yung mga senior citizen. Ngayong araw, opisyal nang idineklara ang buong lalawigan ng Pampanga sa state of calamity para mapabilis ang tulong sa mga kabalen. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring sa mga nasisirang dike at slope protection sa lalawigan, lalo na ang irrigation dam sa Santo Cristo, Lubao na ilang metro na lamang ang layo mula sa mga bahay. Nagsasagawa na rin ng mga clearing operations sa mga naipong basura sa mga sapa at ilog na dala ng tubig mula sa upstream. Rizy Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Nananatiling baha ang iba't ibang lugar sa bansa dahil sa walang tigil na pag-ulan bunsod ng habagat. Sa Baguio City, kaliwat kanan ang mga landslides na naitala. Yan ang report ni Ryan Paraboles. Ilang landslide sa Baguio City ang naitala ng Baguio City Public Information Office. Ito ay dahil sa walang tigil na pag-ulan na nagpalambot ng lupa. Ilan sa mga lugar na naitala ang pagguho ng lupa ay sa Purok 7 sa Clip Village sa Barangay San Luis Village, St. Margaret, Purok 5, Dominican Mirador, Gumamela Street, Purok 3, Central Fairview at Purok 3, Quezon Hill proper. Agad ding nagsagawa ng clearing operation ng mga tauhan ng Baguio Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, isang bahagi ng Talisay Public Cemetery sa Batangas ang gumuho dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Ang seawall sa Barangay Santa Cruz, Paumbong, Bulacan, nasira naman dahil sa malakas na alon na hatid ng habagat at bagyo. Habang halos zero visibility ang kalsada ng Apasible Boulevard sa Nasugbu, Batangas dahil sa walang tigil na pag-ulan. Basura naman ang tumambad sa sitio Binayoyo sa Barangay San Juan nang humupa ang baha sa Antipolo City. Pinasok naman ng baha ang Beleng National High School sa Bayambang, Pangasinan dahil sa walang tigil na pag-ulang dulot ng habagat. Sa Mabitak, Laguna, ilang barangay ang nananatiling lubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayon sa Mabitak MDRRMO, aabot sa 6 na barangay ang nananatiling lubog sa baha. Mayroon ding naitalang pagguho ng lupa sa Barangay Paagahan, ngunit walang naitala na napinsala o nasaktan. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Inanod ng rumaragasang baha at nahulog sa creek ang isang sasakyan sa Caloocan. Ang driver patay na ng matagpuan, habang ang kasama niya natagpuan sa Bulacan. Nagbabalik si Ryan Paraboles. Ayaw paawat ang SUV na yan. Sinuong ang baha sa Caloocan nitong Lunes. Hanggang sa maya-maya, hindi kinaya ng sasakyan ang ragasan ng tubig. Natangay ito at nahulog sa creek.
Wasak na ang sasakyan ng matagpuan sa Durian Bridge 1 oras matapos itong mahulog. Wala na sa loob ang dalawang sakay ng SUV. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kahapon nakita ang bangkay ng 60 years old na driver sa may Sampaguita Bridge, 1.5 kilometro ang layo sa pinaghulugan ng SUV. Samantala, nakuha naman ang bangkay ng isang babae na nakalutang sa ilog sa Bulacan, Bulacan. Kinilala ng mga kaanak ng biktima na siya ang babaeng kasama ng inanod na sasakyan sa Caloocan. Nakilala ang biktima base sa suot nitong kwintas at damit. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak. Ryan Parabole, sumarangkada sa pagbabalita. Tila nag-lecture ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagbatikos nito sa rainwater collection system na iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibinida naman ng Department of Public Works and Highways ang nabuo nilang flood control projects simula nang maupo ang Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Kakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Yan ang sagot ng palasyo sa patutsada ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng malalaking impounding areas na mag-iipon ng tubig mula sa baha na maaaring gamitin sa agrikultura at iba pang bagay. Matatanda ang kamakailan lamang ay sinabi ng pangalawang Pangulo na dapat ay kolektahin ang lahat ng baha at ipadala kay Pangulong Marcos sa Malacanang para mayroon siyang maiinom na tubig. Bilang tugon, ipinaalala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na matagal nang may batas ukol dito. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Kaugnay nito, ibinida ng Department of Public Works and Highways na aabot na sa 9,856 ang flood control projects na kanilang nakompleto mula nang maupo si President Marcos noong 2022 at ipinaggagana na rin ang rainwater collection system. Gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible para yung maiipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply at saka kung ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig ba papunta sa dagat. Sa usapin pa rin ng flood control, iginiit ng DPWH na malaki na rin ang naitulong ng mga ito. Pero bukod yan, hindi rin matatawaran ang naging papel ng isinasagawa nilang clearing operations at ng kanilang quick response teams. Patunay dyan ang mabilis na pagbubukas ng karamihan sa national roads na binaha sa kasagsagan ng bagyong Krising at ng Habagat. Sa ngayon, aabot sa 35 national road sections ang nadaraanan na. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Bukas ang Department of Public Works and Highways sa hamon ng ilang mambabatas na busisiin ang kanilang flood control projects. Ito'y matapos questionin kung saan napupunta ang bilyong-bilyong pisong inilaan sa proyekto gayong patindi ng patindi ang pagbaha sa Metro Manila. Narito ang report ni Cherubim Ganaden. Tiniyak ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na handa sila sa anumang pagsisiyasat sa flood control projects ng kagawaran. Nauna nang binatikos ni Kamang Gagawa Party List Representative Eli San Fernando ang DPWH kung bakit hindi maramdaman ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects ng DPWH at flood management ng MMDA. Anya, konting ulan lang ay lubog na agad ang maraming lugar sa Metro Manila. Sa panayam ng DCMM, sinabi ni Bunoan na transparent ang DPWH at kaya nilang sagutin ang mga question. We are open naman. We are open, transparent naman namin. Kung saan nalalagay yung mga programs and projects and yung
technical implementation nila. Nakalagay po naman namin sa ating website sa DPWH yung mga ginagawa po namin dito. No? Dito lang sa administrasyon na ito. Okay. Kung ano po yung ginawa ng mga past administrations, hindi na ko po masasagot. Dagdag pa ni Bunoan, 70% ng drainage system ang kailangan na ring kumpunihin. Bukod sa luma na mga ito, hindi na kaya ng mga drainage system ang volume ng tubig baha na dumadaloy. Silted na kasi o puro burak na ang karamihan sa mga ito. Yung drainage system in Metro Manila is an old drainage system. No? I think it's more than 50 years old na yan. Opo. Nung unang linagay yung drainage system nito sa Metro Manila, hindi pa ganito ka-progress ang Metro Manila noon. Yung runoff waters in Metro Manila can no longer be diverted to anywhere else kasi puro konkreto na yung pavement ang dito sa Metro Manila. So, kailangan po siguro ma-enhance na po yung drainage system ng Metro Manila, no? Ayon kay Bunoan, may 5,700 flood control projects ang nakatakdang matapos ngayong taon. Anya, isinusulong nila ang Integrated Flood Management Program sa Metro Manila para masolusyonan ang problema sa pagbaha. Cherubim Canaden, umaarangkada sa pagbabalita. Patuloy ang paglalatag ng gobyerno ng mga hakbang upang maprotektahan ang mamimili sa gitna ng matinding kalamidad. Sa inilabas na automatic price control bulletin ng Department of Trade and Industry, ilang lungsod at probinsya sa bansa ang isinailalim sa price freeze ng mga pangunahing bilihin. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Inabisuhan ng Department of Trade and Industry ang publiko na huwag alalahanin ang kanilang gastusin ngayong tinamaan tayo ng kalamidad. Naglabas na kasi ng anunsyo ang ahensya na epektibo na ang price freeze sa mahigit 4 na lungsod at 10 bayan sa bansa. Matapos ideklara ang state of calamity, bunsod ng matinding pagbaha at walang tigil na ulan. Bukod sa bagyo at baha, may price freeze din sa ilang lugar dahil sa ibang uri ng sakuna. Sa Paque, Laguna, ipinatupad ito dahil sa outbreak ng dengue. Habang sa buong probinsya ng Sultan Kudarat, nag-ugat ito sa pagbaha, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Kaugnay nito, nagsimula ng mag-ikot-ikot ang mga kawani ng DTI Consumer Protection Division sa Abra at Cordillera Administrative Region upang siguraduhin na sumusunod ang mga negosyo sa suggested retail prices. Magtatagal ang price freeze mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Depende na lang sa deklarasyon ng state of calamity sa bawat lugar. Paalala ng DTI, layunin nitong tiyakin na may sapat at abot kayang supply ng pangunahing bilihin para na lang sa mga nasalanta ng kalamidad. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Tanghaling tapat nang sumalisi ang isang grupo ng mga kawatan sa isang grocery sa bayan ng Malabuyok sa Cebu. Nakunan pa ng CCTV ang pagnanakaw. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit. Sa CCTV video na ito mula sa isang grocery, kitang isang lalaki at babae na nagkukuno ring namimili. Pero tila may sinisipat. Maya-maya pa, tinangkang kunin ng lalaki ang malaking kahon mula sa pinakamataas na istante. Dumating naman ang isa pa nilang kasamang babae na nagsilbing lookout. Nahirapan ang lalaki sa paghablot sa kahon dahil sa bigat nito at muntikan pa siyang matumba. Humingi siya ng tulong sa isa pa nilang kasamang lalaki na siya nang kumuha ng malaking kahon. Nang mababa na ito, tumingin muna sila sa paligid. Nang makatsyempo ay agad na itinakbo ang kahon. Nangyari ang insidente tanghaling tapat noong Martes sa bayan ng Malabuyok sa Cebu. Ang laman ng kahon, sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 240,000 pesos. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang kaso. Tinutukoy na rin nila kung sino ang mga kawatan na nasa pool sa CCTV. Clark Pasuit, umarangkada sa pagbabalita. Pinagbigyan ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban muna ang paghatol sa hiling niyang pansamantalang paglaya.
Hindi muna magdedesisyon ang korte kung pagbibigyan si Duterte ng pansamantalang kalayaan upang bigyan daan ang kanyang legal team na makapagsumite ng karagdagang impormasyon. Nagkaisa ang 3 hukom ng chamber na ipagpaliban ang desisyon bagamat bahagyang tumutol si Judge Maria del Socorro Flores Liera. June 12 nang ihain ng kampo ni Duterte ang apela dahil sa makataong konsiderasyon lalo na't 80 taong gulang na raw siya. Subalit tinutulan ito ng prosekusyon at ng Office of the Public Counsel for Victims. At kaugnay ng balitang yan, makausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang gabi po, Attorney Conti. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang gabi. Yes, Attorney Conti, medyo kakaiba tong partner, tong request. Kumbaga ako yung nagre-request na decision. Pero ako nagsabi din na, teka, i-delay nyo muna yung decision nyo. Anong reaction nyo po dito? Well, nakaantabay lang naman kami kasi sila ang may gusto nito. Ngayon, sinasabi nila, teka, hindi muna namin gusto na pagpasyahan. Pero syempre, kami ay kumbaga concerned, lalo na may isa pa silang pinapatungkulan na una, yung kanilang request na ibasura. Kumbaga, isang tabi na ito yung buong kaso at yung confirmation of charges sa September dahil wala namang jurisdiction yung ICC. At yung isa pang development ay meron silang binabanggit na meron pa daw impormasyon na hindi sila nasisilip o kaya na-examine. Kaya ang sabi nila, posibleng ito ay maging bar o pag-antala doon sa pagpapatuloy ng conduct ng confirmation of hearing charges sa September 23. Kaya mas doon pa nga kami nababahala dahil may direktong epekto ito doon sa hearing na nakatakda na. Oo, may balita po kayo kung bakit tumutol yung isang judge dito sa request nilang ipagpaliban muna yung desisyon ng kanyang interim release. Hindi ito naka-indicate. So hindi ko masasabi kung ano ba talaga ang kanyang pagtingin, pero sa pagsilip doon sa basis, lahat ng mga kumbaga parties na kailangang magsalita ay narinig na. Nabanggit kanina, 'di ba, prosecutor, victims at pati yung mga bansa. Binanggit ito na relevant states. Kaya hindi lang isa, kundi ilan ng mga bansa na nagsumite ng kanilang pananaw tungkol doon sa interim release. Kaya kumbaga ready to go na, ready to decide na. Sana, kaya lang may hinahabol na impormasyon sana itong defense. Attorney Conti, ano yung basa nyo dito sa strategy na to? Kumbaga, di ba dapat nga pabor sa, kunyari ako yung defense, tingin ko naman mag-grant yung release na to. Di mas gusto kong ilabas na nila yung decision, pero ba't kaya nila ipinaantala? Dahil yun nga, yung sinabi mo kanina, na may mga next moves pa silang gagawin? Oo, at yung next move nga daw nila, sa pagbinasa mo naman yung mga dokumentong nakaraan ay merong impormasyon na kailangan daw isailalim sa expert, kumbaga advice para makapag-produce ng report o kaya ng kung ano man na sumarya tungkol dito sa information na ito. Ayaw naman nating mag-speculate kung ano ito. Pero tingin namin ay material sa defense kasi sinasabi talaga nila kapag hindi namin to na-identify, pag hindi namin to natukoy at hindi namin napa-examine sa expert, malaking kawalan para sa depensa. Kaya, ilan lang naman kasi yung mga posibleng maging basehan ng defense. Kumbaga, abangan natin kung ito ba ay dahil they will deny the charges entirely or they qualify the charges or will they say hindi ako nasa tamang lugar or nasa tamang pag-iisip ng ginawa ko yan. Interesting para sa amin ito dahil so far wala pang sinasabi si Duterte or wala pang indication tayo sa defense kumbaga dun sa mismong kaso. Alam natin na lagi niyang sinasabi, ako ang may kasalanan yan. Ako ang mananagot dyan. Pero kakaibat nun, ano ang depensa mo? Sa inyong karanasan, attorney, gaano po ba kadalas pinapayagan ng ICC ang mga pansamantalang paglaya habang hinihintay ang resolusyon ng kaso?
bihira, lalo na sa mga kaso kung saan yung 4 core crimes ng korte ito, crimes against humanity included. Kalakhan ng mga pinayagan na ay ang kanilang kaso ay yung Article 70 or offenses against the administration of justice. Kumbaga sa atin, parang obstruction of justice. Ito yung mga dagdag lang na kaso nakadikit ng isang ongoing na kaso o investigation. Kaya kung sakaling mapayagan si Duterte sa ganitong estado, sa panimula pa lang ng hearing, ay parang bago ito para sa ICC. Medyo marami naman silang experience dyan, pero yung isang mabigat na experience, kumbaga, na palagay ko ay makakasama sa kaso ni Duterte, ay yung pagpapalaya nila noon sa presidente ng Kenya habang nakaupo siyang presidente. Kasi kalaunan, at saka ganun kaaga, yung parang katulad sa atin, initial hearing pa lamang ang nagagawa. Yung pagkilanlan, sino ka ba, anong birthday mo, anong pangalan ng magulang mo. Nung matapos niyang palayain, bumalik siya ng Kenya, kalaunan yung mga biktima at yung mga witnesses, umatras. Tsaka nagbaliktaran, kumbaga. Kaya yung experience na yun ng ICC, palagay ko, iisipin nila na kapag may bumalik na akusado or suspect sa lugar, ay mas malaki ang tsansa na mawala ang ebidensya. And Attorney, mabalik ko lang yung dati naging problema. No? Na-resolve na ba yung issue with regards do sa mga complainants or yung dapat maging complainant po na yung nga binigay lang na timeline kung anong from what year to what, ano kumbaga ano lang yung mga years na covered, napaliwanag na po ba sa kanila? Sa ngayon, ito kasing kumbaga scope of the case, tama, yung sa anong taon, saan in particular, nakalaman dapat ito sa document containing the charges. Kaya nababahala din kami dahil hindi pa ito naisa sa publiko. Redacted version pa rin ang nagpalitan na sila, defense tsaka prosecution. Pero mukhang maraming impormasyon na magpapangalan kasi dun sa either witness o kaya dun sa mga insidente, sa mga taong involved, hindi gusto yan ng ICC. Kaya ngayon nililinis kumbaga, kaya kung kami, mga biktima na gusto sanang magrehistro para mag-participate lamang, no? Sa punto lang ng participation, hindi pa yung mag-witness, ay hindi pa namin sigurado. Pero mukhang sa ngayon, ang sinisilip talaga nila ay murder sa pagitan ng taong 2011 hanggang 2019. Kaya hinikayat namin yung mga biktima na okay lang, kahit naman magsumiti ka at ma-reject ka eventually, at least nakapag-submit. Ang deadline ay August 3. Pero yan ay para lamang, malapit na, no? Pero yan lamang ay para doon sa mga gustong mag-participate sa confirmation of charges. Every stage, pwede pang mag-apply. Hanggang kaduluduluhan, yung mga biktima na nag-aagam-agam, pwede pa yan po, kahit ongoing na yung trial, na mag-apply to participate. Okay. Maraming salamat, Attorney Cristina Conti, sa inyong oras at sa pagpahig po ninyo na makapanayam kayo ngayong hapon sa kabila ng masamang panahon. Thank you, Attorney. Salamat. Ingat po tayo. Pinalakas pa ng Department of Health at lokal na pamahalaan ng San Juan City ang kampanya kontra malnutrisyon at stunting ng mga bata. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Kasabay ng Nutrition Month ngayong Hulyo, inilunsad ng Department of Health ang Eskwela Kalusugan, bawat bata malusog sa National Capital Region. Katuwang ang San Juan City Local Government Unit at ang Pinaglabanan Elementary School, layunin nito na masiguro ang maagang health assessment ng mga bata, lalo na mga nasa kindergarten hanggang grade 1, para maiwasan ang malnutrisyon at stunting. Uunahin po natin yung mga maraming kabataan na naka-enroll kasi hindi man po kakayanin ng Department of Health lahat na mapuntahan. Subalit na dito naman po ang mga Department of Education at ang mga local government units para
matutukan yung mga health assessment ng mga ating kabataan. Base kasi sa datos ng National Nutrition Council, nasa 2.3 trillion pesos ang nakikitang masasayang ng gobyerno kapag hindi kaagad na aksyonan ang problema ng malnutrisyon sa bansa. Mula sa NCR, inaasahan na aarangkada ang programa sa iba't iba pang rehiyon sa Pilipinas. Target ng DOH na mapababa ang child stunting sa bansa mula 27% sa kalahati pagdating ng mga susunod na taon. Napakarami pong factors na nagdahilan nitong malnutrition natin. Ang Department of Health po katulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan ay nagtutulong-tulong upang maisulong yung mga programang pangkalusugan at programang pangnutrisyon. Para naman sa lokal na pamahalaan ng San Juan, bahagi ito ng kanilang mas malawak na commitment para matiyak na malusog ang kabataan. Malaking bagay po ito para sa atin sapagkat bilang isang ama, ano ho ba ang pangarap natin sa ating mga anak? Ang sila po ay magkaroon ng magandang edukasyon na magbibigay daan upang sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. At paano po sila papasok na mabuti sa paaralan kung hindi po sila malusog? Isinagawa sa programa ang libreng dental check-up, bakuna, nutritional screening, PhilHealth registration at pamimigay ng health kits sa mga estudyante at magulang. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, 4 na lalaki arestado matapos mahulihan ng shabu sa evacuation center. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Patuloy na inuulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa pinaigting na habagat at bagyong Dante at Emong. At live mula sa Pag-asa, naroon si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Mari, ilang bagyo pa yung nasa Philippine Area of Responsibility at ano yung weather outlook natin ngayong weekend at hanggang sa zona? Nako Jack, asahan pa nga na magiging maulan ang mga susunod na araw lalo na para sa mga taga Luzon. As of 3 p.m. nitong hapon, tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Dante, 800 kilometers northeast ng Batanes at patungong East China Sea. Ngunit nananatili pa rin sa loob ng PAR ang ngayon isa ng ganap na typhoon na si Emong. Ayon nga sa Pag-asa, nasa baybayin na ng Burgos, Pangasinan si Emong. Estimation ng Pag-asa, nasa Luna, La Union bukas ng madaling araw si Emong at tatahakin mostly ang Northern Luzon, pero pagsapit ng hapon ay nasa extreme northern part na ito ng Luzon. Inaasahan din na ang sentro nito ay tatama sa baybayin ng Calayan, Cagayan bukas ng hapon. Pero bukas naman ng gabi hanggang Sabado ay inaasahan na nasa 685 km northeast na ng Itbayat, Batanes ito. At dahil nga isa ng typhoon si Emong, meron na ring signal number 4. Itinaas na ng Pag-asa ang signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 3 naman sa kabuuan ng Ilocos Sur, La Union, northern at western portion ng Pangasinan, southern portion ng Abra, western part ng Mountain Province at ng Benguet. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Babuyan Islands, north at western part ng mainland Cagayan, west part ng Nueva Vizcaya at northern part ng Zambales. Habang signal number 1 naman sa Zambales, Cagayan, western at central Isabela, Quirino at kabuuan ng Nueva Vizcaya. Bukod pa kay Bagyong Emong, dapat din na mag-ingat ang publiko sa habagat na makakaepekto pa rin sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Binabantayan din ng Pag-asa ang namuo na sama ng panahon sa labas ng PAR na isa na ngang tropical depression o tropical storm ngayon at may international name na Crosa. Kaya naman, Jack, payo natin sa publiko, wag na rin kalimutan na magdala pa rin ng payong at kanilang panangganga sa ulan para nga maging ligtas pa rin tayo ngayong rainy season. Jack? Yes, isang tanong lang, no, Mari. Etong sinasabing yung low pressure, yung naging na sa mga panahon sa labas
Philippine Area of Responsibility. Malaki ba ang tsansa nito na papasok to sa PAR or iiwas to sa atin? Anong sinabi ng Pag-asa? Jack, ayon nga sa Pag-asa, parang hindi naman ganun kalaki yung tsansa na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga sa Pag-asa, 2,000 km east of Southern Luzon. At may bilis na 65 km per hour itong si Crosa. At umaakyat nga raw o aakyat ng south part ng Japan sa may North Pacific Ocean. At posible pa nga na magpaibayo ito sa habagat sa susunod na linggo. Jack? May isa pa akong tanong. So magiging kumusta naman ang pag-ulan dito kaya sa Metro Manila bukas Biyernes hanggang Sabado-Linggo? Ninya, bukas, asahan pa rin daw ang pag-ulan dahil nga sa habagat sa Metro Manila. Pero bukod sa Metro Manila, maapektuhan rin ng habagat ang Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ninya? Okay, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Nagsimula nang mag-ensayo si PNP Chief General Nicolas Torre III bilang paghahanda sa boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. May umaarangkadang balita si PRTV News Correspondent Christian Bascones. Sa PNP gym kanina, nagpakawala ng mga suntok si PNP Chief Nicolas Torre III sa ensayo para sa hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa kanya, ang paghahandang ito ay isang paraan ng pagpapakita ng kredibilidad. Mahina lang ako pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Hiling ni Torre na matuloy ang laban dahil seryoso siya na makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. I really hope na matuloy ito para makita naman nila na we're serious in this dahil sa ating fundraising ito at ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Ayon pa kay Torre, may inihanda ng boxing ring sa Rizal Memorial Coliseum kung sakaling matutuloy ang labang ito. Sa isang podcast kamakailan, sinabihan ni Baste si Torre na matapang lang ito dahil nasa pwesto. Agad namang tinanggap ni Torre ang hamon at sinabing tamang panahon ito dahil makakatulong ang kikitain sa boxing match event sa mga nasalanta ng bagyo. Umalma naman si Department of Local Government Secretary John Vic Remulla sa hamon ni Duterte. Dapat daw idaan sa tamang proseso ang mga reklamo at hindi sa pakikipagsuntukan. Kasi yung kultura na gusto natin palitan Justice or settlement of dispute, it shouldn't be done fist to fist. Ang pinopromote ka ng presidente that the rule of law must prevail all the time. If you have a grievance, then ilabas mo sa korte o mag-complain ka, i-blatter mo. Dagdag pa niya, bilang isang mataas na opisyal ng isang malaking lungsod na nasasakupan, dapat maging magandang ehemplo si Duterte sa mga kabataan. Para pangahamon ka ng suntukan, mayor ka pa naman sa pinakamalaking city sa Mindanao. Anak ka ng dating Pangulo, mataas ang tingin ng tao sa iyo. Tapos maghahamon ka ng suntukan. Anong sasabihin ng mga bata? Yung batang nakikinig na okay lang makipaghamon ng suntukan. Na kung galit ka, sabihin mo suntukan na lang tayo. Parang doon ako nababahala na yung ehemplo natin sa kabataan ay nasisira. Samantala, wala pang inilalabas na reaksyon ang kampo ni Duterte patungkol dito. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Alam mo, partner, ako, alis ako sa retirement ko sa pagiging reporter para i-cover lang yun. Ganun Oo, ako alis ka, excited. sige. Ako rin I-cover ano kaya? Will he show up? Kaya no? nga, yun ang tanong. Pero grabe, in fairness to Chief PNP, 55 years old na po si Chief PNP, General Torre the third. At ang kalaban niya is, I think, ilang taon? 30s lang. 30s lang. Si, vintage versus Pero member daw ng boxing millennial. team to si General Torre. So, wag papakasiguro yung bata Oo dyan. nga, kita naman natin yung forma, no? Ayan abangan natin kung matutuloy po ito sa linggo. Samantala, sisilipin ni Senator Vicente Tito Soto III ang tungkol sa umano'y budget insertions ni Senate President Francis Escudero at iba pang senador. Ito'y matapos maiulat kamakailan na umaabot sa 142.7 billion pesos ang budget insertions mula sa 2.2
252 trillion pesos na 2025 national budget. Kabilang umano ang 1.1 trillion pesos allotment para sa Department of Public Works and Highways. Determinado si Soto na silipin ang mga questionableng budget items sa final copy ng General Appropriations Act of 2025. Sinasabing makikita ang last-minute budget insertion para sa konstruksyon ng mga proyekto sa flood control, road, bridge at health facilities na karamihan ay nagdoble na. Base sa ulat, maliban sa Sorsogon na naambunan ng mahigit 9.1 billion pesos para sa mga infrastructure projects, naabunan din umano ang ng mahigit 12 billion pesos ang kilalang kailyado ni Escudero na si Senator Joel Villanueva. Para pag-usapan ang mga sinasabing insertions sa 2025 budget, makakausap natin sa linya ng telepono ang Public Interest Lawyer and Trustee ng Human Rights and People Empowerment Center, Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney Dino, and welcome ulit dito po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Linya at Jack at sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Good to be. Yes, Attorney, una po, ano ang inyong reaksyon dito nga sa alleged budget insertions ng Senate President at para po sa mga hindi nakakaintindi, paano po ba ito ginagawa? Well, nakakabahala. Unang-una kasi ang dami dito sa mga alleged budget insertions na ito, mga malalaki na ilan dito sa mga nababasa natin, merong mga road projects, for example, na 100 million each, na 164 projects, tapos 100 million each eksakto. Wala namang sinasabi kung ano itong mga roads na ito, no? Marami dito mga katakataka na mga insertions na napakalapit na ng roads pero ang lalaki ng mga allocation, no? So hindi ko alam kung accurate yung sinasabi nating naambunan kasi para ba itong hindi lang ambun, no? Lalong-lalo na yung 12 billion na buhos na Binagyo. Yes. Bahala yan, no? Bahana. Kaya nga po. Pero yun nga, attorney, no? Para maintindihan ng publiko, no? Pag sinabi nating budget insertion, kasi maganda pakinggan flood control projects, kailangan natin ngayon yan. Kailangan naman natin Pero talaga kumbaga, yan. pag yung pangkaraniwang tao nakakarinig niyan, ano masama doon? Mapupunta naman pala sa flood control. Ano ho ba, paano nagiging masama ang isang budget insertion? Ang pinagkaiba kasi, no? So, paano ka, dinidecrate yan sa committee level ng House of Representatives at Senado, no? So ibig sabihin, kung mapapanood natin, may mga hearing at yung mga hearing na yon doon inuusisa yung budget. Ano ibig sabihin ng budget insertion, no? Naipasa na yung budget ng Kamara, ipasa na yung budget ng Senado, tapos pagka i-reconcile nila yon, yung tinatawag nating bicameral conference committee. At doon, all of a sudden, may idadagdag pa silang mga bago. At ang masama doon, ang budget insertions na yon hindi nakikita sa mga hearings at hindi rin visible sa publiko. In other words, it's outside of the prying eyes of the public. And ibig sabihin, wala masyadong accountability. Kaya nga ang panawagan namin sa Human Rights and People Empowerment Center, dapat open din yung bicameral conference committee sa publiko para makita natin kung sino-sino yung nagpapasok doon ng mga budget na hindi naman napag-usapan na kailangan doon sa mga committee levels, no? So, ang panawagan dapat pagdating sa budget, kasama na dito sa accountability mechanism, yung pagbubukas ng bicameral conference committee para maiwasan yung mga insertion na walang nakakakita, walang nanonood, walang nagki-question at nagugulat na lamang tayo na-allocate na sa mga kaalyado. Oo, naku base po ba sa nakita nyo ng mga allocation, ng mga insertions na ito, meron nga raw in-insert dyan sa Bulacan at Sorsogon, yung probinsya ni Senator Speaker Cheese Escudero, no? Senate President. May indikasyon daw ba ng patronage politics? O kasi magkakaibigan? Well, questionable talaga, no? Kasi biglang ang naambunan sila lang, no? Yun yung number one. Number two, medyo nakakabingi na yung flood control projects, lalong-lalo ngayong bagyo. Ang dami-dami pang mga baha, no? Napakalaki na lalong-lalo na nung nakaraang Duterte administration, no? Napakaraming inallocate, 500 plus billion, if I'm not mistaken, o 800 plus billion sa dami niyang mga projects na yan.
saan ba napupunta yung mga flood control projects na yan kung totoo man, no? Alam naman natin, nakikita natin yung mga kalidad ng mga roads, bridges natin, para bang may pinipili rin, no? Mas maganda doon sa mga ibang lugar, no? Mas paayos at mas malaki yung mga binibigay na budget kahit na hindi naman ito pangailangan. So yung 12 plus billion, no, na naka-allocate specifically sa mga supposedly daw kay Senator Joel Villanueva at saka yung mga pinipiling lugar, kailangan yan minamanmanan. In other words, kung hindi yan kasama sa budget proposal ng Executive Department mismo, bakit biglang may pinapasok ng mga projects na bulto-bulto, no? Yung mga 100 million, tapos sabay-sabay na pinasok itong mga 100 million na ito, 164 projects, eksaktong 100 million. A pattern that raises concerns na parang templated or arbitrary itong mga budgeting na ito. Tapos, outside of the prying eyes of the public. So, nakakabahala talaga. 164 na project na 100 million each, totaling 16.4 billion taxpayers' money. Tapos, walang justification, walang budget proposal at hindi na-deliberate. This is really, really scandalous. Sana naman, no, pagdating sa pera ng bayan, ayus-ayusin ng lalong-lalo na, di ba, ni Senate President Chis Escudero na nagpasok nito last minute sa bicameral conference committee. Okay, last question na lang po. Ano po ba ang legal na batayan para i-challenge itong mga alleged insertions na ito dyan sa bicameral conference committee? Well, dapat dapat kasi ito doon sa approval process pa lang dapat may umalma na kasi may mga iba namang miyembro ng bicameral conference committee. Kaya nga para sa atin, mas mainam is yung mga prevent measures. Kaya ang panawagan dapat ng publiko, pati conference committee, bukas sa publiko, hindi yung nagtatago sila, walang mga nakaimbita na media, tapos sila lang nagde-decide doon ng bilyon. Ang pinag-uusapan natin dito, napakalaking amount, 142 billion supposedly ang in-insert ni Chis Escudero at is na kumakalat na balita. 52.7 billion of which supposedly sa roadworks na paved with a lot of red flags. So yun yung nakakagulat Ang panawagan talaga, buksan na itong bicameral conference committee na ito sa publiko. Sige po. Naku, maraming salamat again, Atty. Dine De Leon, sa maliwanag na, kumbaga na linawan tayo kung ano yung mga insertions na to, bakit nagiging bawal. At kung bakit kailangan nating malaman. Oo. Sige, maraming salamat, Atty. Dino. Good night Thank you very po. much. Good evening ulit. May panibago na namang pagkakaguluhan ang fans ng global girl group na Cat's Eye. Kung ano yan, alamin natin sa umarangkadang showbiz balita ni DJ Mamma Mia. Iyan ang kanilang version ng Fright Song para sa Monster High franchise. Siyempre, bida sa music video ang grupo pero with a twist. Gumanap kasi ang members bilang mythical creatures. Pinoy represent nga si Sofia na naging manananggal. Nag-ala werewolf naman si Daniela. May kanya-kanyang transformation din si Yonche, Lara, Manon at Megan. Una nang inilabas ng grupo nitong June ang kanilang EP o extended play na Beautiful Chaos. Kasama rin dyan ang ilan sa kanilang hit songs na Gabriela at Gnarly. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.